Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagsalita si Qian Yuwon at sinabi na kung ang pambabastos ba sa Emperor ang tinutukoy nito, ay ang tangi lamang niyang magagawa sa kanya kung mas malakas ito sa ating bida. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding takot ang Emperor habang nakatingin sa agresibong si Qian Yuwon. Sa nangyari ay sumigaw naman ang isang punong eunuko sa lahat ng mga kasamahan nito na kung anong ginagawa pa nila at agad na protektahan ang kanilang emperor. Bukod doon ay tanging 5 lamang silang naririto, kaya naman ay tinanong nito ang lahat kung manunood lamang ba sila na insultuhan ang kanilang emperor. Kaya naman ay agad na sumugod ang mga ito patungo sa ating bida. Napasabi naman si Qian Yuwon na masyadong maingay sa paligid upang magkarinigan sila. Kaya naman gamit ang pagkumpas nito, ay sabay-sabay na pinayuko niya ang lahat sa lupa gamit ang kanyang malakas na true energy. Matapos na mapayuko ang lahat, ay sa isip ng isang punong eunuko na gamit lamang ang true energy nito ay nagawa silang mapayukong lahat. At mukhang ang taong iyon ay isang halimaw at hindi na tao pa. Maging ang emperor ay hindi rin makapaniwala at napapatanong na kung sa papapaanong ang isang tao ay may kakayahan na gawin ang bagay na ito. Nang bigla naman na napasabi si Qian Yuwon na ngayon ay tahimik na ang paligid at maaari na silang mag-usap muli. Sabi nito na ang Non-Aggression Treaty ay ginawa upang maprotektahan ang dating emperor na nagtatag ng imperyo, kaya naman ay tinanong siya nito na kung naiintindihan na ba niya ngayon kung sino ang nagkakamali ng pagkakaintindi sa nangyari. Sa isip naman ng emperor ay napasabi siya na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang aminin na tama ang mga sinasabi niya, dahil ang halimaw na kagaya nito ay maaaring paslangin siya anumang oras, subalit hindi siya maaaring matalo sa ganitong sitwasyon. Kaya naman ay tinanong nito si Qian Yuwon kung naisip na ba nito kung papaanong papanindigan ang mga resulta ng kanyang mga aksyon, dahil sigurado siya na hindi halos lahat sa demonic cult ay kasing husay kagaya niya. Sinabihan naman siya ng ating bida na kung nais ba talaga niya na umakto ng ganito kahit na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, dahil dito ay napasigaw naman ng emperor at sinabihan si Qian Yuwon na huwag siya nitong mamaliitin, dahil dapat ay alam nito ang mangyayari sa kanya kung sakaling paslangin siya nito dito, at hindi niya maaaring takutin siya gamit ang kanyang buhay. Nang bigla naman siyang inatake ng ating bida, upang ang lahat ay mapasigaw, kaya naman ang matapos, ay natigilan naman siya dahil sa totoong inatake nga siya nito ngunit hindi tinuluyang paslangin. Sinabihan naman siya ni Qian Yuwon na kapag ang isang ngipin ay nabunot, ay may bago na usbong, at kagaya din ito ng kanyang posisyon bilang isang emperor. Sa nangyari ay napatanong naman ito sa ating bida na kung ang sinasabi ba nito ay ang ipapalit niya ay ang kanyang anak. Sa nangyari ay natigilan naman si Prinsipe Chen at napapatanong kung anong sinasabi nito ngayon, dahil parang pinagmumuka nito na siya ay nagpaplano ng pag-aklas laban sa kanyang ama. Sa isip naman ng Martial Master ng Murem Alliance na mukhang ang prinsipe ay nakikipagtulungan sa demonic cult, at kung ganun ang kaso ay ang kanilang Murem Alliance ay nasa hindi magandang sitwasyon dahil ang kanilang sinusuportahan ay ang nakakatanda nitong kapatid, ang Soul King. Dagdag pa nito na kung ang emperor ay mapapaslang ngayon at ang Prinsipe Chen ay magiging emperor, ay ang kanilang sitwasyon sa palasyo ay magiging kakilakilabot. Ang problema dito ay wala silang sapat na kapangyarihan upang mapigilan ang Demon Lord, at kahit pagsama-samahin pa nila ang 17 master at magtutulungan ng sabay-sabay, ay sa tingin niya ay wala silang pagkakataon na manalo laban dito. Hindi niya naisip na makakaramdam siya na parang walang kapangyarihan. Matapos naman na mapakalma ng emperor ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na ito pala ang tunay na kapangyarihan ng mga eksperto na martial artist. Ngayon ay alam na niyang kung bakit binabalaan sila ng emperor na nagtatag ng imperyo na huwag sisirain ang binuo nitong Non-Aggression Treaty sa mga tao sa Jiangho. Subalit sabi nito na parang may mali sa mga nangyayari, dahil ang taong ito sa kanyang harapan ay maaari siyang paslangin ng pasekreto at italaga sa kanyang posisyon ang kanyang anak na si Prinsipe Chen. Bukod doon ay alam naman nito na kapag pinaslang siya nito ngayon dito, ay magkakaroon ng malaking digmaan, kaya naman ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung may nais ba ito sa kanya.
Nang bigla naman silang natigilan dahil sa pagpunta sa gitna ng mga ito ni Prinsipe Chen, kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung anong sinusubukan nitong gawin ngayon. Agad naman na pinahinto nito ang ating bida sa kanyang ginagawa, sabi pa nito na alam niya na hindi nito nagustuhan ang lahat ng mga nangyari, subalit ang pangako nitong ginawa sa kanya ay hindi ba upang mapahinto ang masamang plano ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sa narinig na ito ng Emperor ay nagtataka naman siya, dahil ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay ang pangalan ng bagong organisasyon na nais na maging parte ng Non-Aggression Treaty. Sabi pa ni Prinsipe Chen sa ating bida na ginawa na nito ang ipinangako niya para kay Qian Yuhun, ngunit hindi na nito pa dapat nasaktan ang kanyang ama na Emperor. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na kagaya din ito noong itinayo ang Ming Empire. Ang kanilang demonic cult ay tinulungan ang emperor na nagtatag nito, ngunit sa huli ay nagawa nitong subukan na ubusin silang lahat. Dagdag pa ni Qian Yuhu na gaya nga ng sinabi ng kanyang ama, ay ang labis na pagiging mabait ay nagsasanhi sa pang-aabuso ng kung sino, kaya naman ay nais niyang isapuso ang payo na iyon mula sa emperor, at dahil doon ay wala na siyang rason para maging mabait pa sa kanya. Agad naman siyang pinahinto ni Prinsipe Chen at sinabi na hindi alam ng kanilang emperor ang buong katotohanan, ngunit sinabihan naman siya ni Qian Yuhun na wala siyang oras pa para magpaliwanag patungkol sa katotohanan ngayon, at kung hindi ito aalis sa kanyang harapan ay papuwersahin na lamang siya nito. Nanindigan naman dito si Prinsipe Chen at sinabi na kung ang intensyon niya ay ang paslangin ang kanilang emperor, ay paslangin na din siya nito. Kaya naman dahil dito ay nena si Qian Yuhun sa kanya, at agad na pinilipat ang isa nitong binti. Ngunit nang mapansin naman niya ito, ay muling kumilos ang ating bida, at isinunod ang isa pa nitong binti, upang mapasigaw ito sa labis na sakit. Sa nangyari ay tinanong naman ang ating bida ng emperor kung anong ginagawa nito, dahil inakala niya na nais niyang ito ang maging susunod na emperor, na agad naman na sinagot ni Qian Yuhun na maaari pa din naman siyang maging emperor hanggat siya ay nabubuhay pa. Naiinis naman na napasabi ang emperor sa kanyang sarili na hindi niya mahulaan ang mga susunod pa na mga mangyayari, dahil ibang-iba ang taong ito sa mga martial artist ng Merem Alliance, at mukhang ganito pala kumilos ang mga demonic cult. Nang bigla naman na muling lumapit ang anak nito sa ating bida at agad na nagmakaawa at sinabi na hayaan na nito ang kanyang galit at patawarin na lamang ang kanilang emperor, dahil dito ay sinabihan naman siya ni Qian Yuhun na mukhang hindi pa sapat para sa kanya ang dalawa nitong binti, nang bigla naman siyang inutusan ng emperor na itigil na nito ang kanyang ginagawa, ngunit agad naman siyang sinagot ng ating bida at sinabihan na huwag siya nitong uutusan. Sa nangyari ay agad naman na pinilipot ni Qian Yuhun ang dalawang braso ng prinsipe upang magsisigaw ito sa labis na sakit. Sa nakitang iyon ng emperor ay napasigaw ito na inaamin na niya ang kanyang pagkatalo, at gagawin ito ang kahit na anong gustuhin ng ating bida maawa lamang ito sa kanya at sa anak nito na si Prinsipe Chen. Sa narinig na ito ni Qian Yuhun ay agad naman siyang napangiti, at ibinaba ang emperor habang sinasabihan na sasabihin nito ang kanyang mga kondisyon sa Jinan Palace makalipas ng 2 araw, at ihanda nito ang imperial seal para sa officiation. Nagtaka naman ang emperor sa narinig nito patungkol sa kanyang imperial seal, at mukhang may nais itong ano sa kanya, o hindi kaya ay may kung ano itong nais na ipagkasundo dito. Nang bigla naman na sinabi ni Qian Yuhun na nakakahiya para sa kanya na ang personal guard nito ay namatay, ngunit isa pa din yung nakakatuwang pakikipagduelo. Matapos ay agad naman niyang inutusan ang lahat na aalis na sila sa lugar na ito, na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang mga kasamahan. Naiwan namang nanginginig sa takot ang emperor habang napapasabi na hindi niya dapat nagalitin ang taong iyon, ang pinuno ng demonic cult na si Qian Yuhun. Nang bigla naman itong nagalit at tinatanong ang lahat na kung ano pa ang kanilang ginagawa at kung bakit hindi nila itakbo sa pagamutan ang kanyang anak. Sa sumunod na araw, sa Sea of Stars Palace kung saan nanunuluyan si Prinsipe Chen, ay agad naman siyang dinalaw ng kanyang tapat na tauhan ng Southern Military General. Agad naman na kinamusta nito ang kalagayan ng prinsipe, ngunit naiinis naman siyang sinagot nito at sinabi na hindi pa niya nararanasan ang ganitong klase ng sakit noon,
Bukod pa doon ay hindi niya magagawa ang makalakad ng ilang mga buwan, at ang taong iyon ay walang awa. Nang bigla naman niyang naalala ang tagpo sa Imperial Tomb, kung saan ay pinadalhan siya ng ating bida ng sound telepathy at sinabi na ang kanyang gagawin ay medyo masakit. Nang napahinto naman siya sa pag-iisip ng sabihin ng general na mabuti na lamang at hindi napinsala ang kanyang mga litid sa paa, na sinang-ayunan naman ng prinsipe at ayon sa sinabi ng physician sa kanya ay mas magiging matibay pa ang mga ito kapag naibalik na sa dati ang kanyang mga buto, kaya naman ay hindi niya alam kung ipagpapasalamat pa ba niya ang bagay na iyon. Sa isip ng prinsipe ay siya ang mas nagbenepisyo sa nangyari at ito ay dahil lahat sa tulong ni Qian Yuun. Labis na nag-alala ng gusto para sa kanya ang emperor, at tinawag din siya nitong kanyang anak sa unang pagkakataon. Bukod doon ay nakuha niya ang lahat ng tiwala nito, kaya naman sa huli ay mas madami pa siyang nakuha. Matapos ay sinabihan naman niya ang general na siya ay hindi makakatayo bago sumapit ang Dano Festival, dahil dito ay napasabi naman ang general na mabuti na lamang at tanging ilang buwan lamang ito. Dahil nangangamba siya na hindi na ito pamuling makakalakad, at bukod doon ay maging sa kung ano ang maaaring gawin ng demonic cult leader sa araw na iyon. Sa isip nito ay napasabi naman siya na ang kalagayan ng kanilang prinsipe ay hindi inaasahan, ngunit nalulungkot siya para sa kanyang kasama na general ng Northern Military, ngunit ang lahat ng iyon ay dahil sa ang plano nila ay mabilisan lamang na ginawa, kaya naman ay wala na siyang nagawa pa na kung ano. Nang nagsalita naman ang prinsipe na dapat ay maging mabait ang taong iyon dahil gusto niya ang lahat patungkol sa kanya kahit paminsan ay hindi niya maintindihan ito. Ngunit bigla naman niyang nakita ang kakaibang ekspresyon ng kanyang general kaya naman ay tinanong niya ito kung anong dahilan kung bakit parang namumutla siya, na mahina naman itong sinagot na dumating na ang kanyang tinutukoy sa kanyang tabi, kaya naman ay sinabihan siya ni Qian Yuun na ang inakala niya ay naging mabait na ito sa kanya. Ngunit ngayon ay sa ganun lang pala niya ito nakikita. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay napasabi naman ng prinsipe na kung matagal na ba itong nakatayo sa lugar na ito, ngunit sa isip niya ay ito ay ang Imperial Family Members' bedroom kaya naman ay dapat ay nagsabi man lamang ito sa kanya bago magtungo dito. Nang napasabi na lamang siya sa ating bida na ang patungkol sa bagay na narinig niya ay ang nais lamang niyang sabihin ay sana ay naglagay man lang sana ito ng mahinang lakas sa kanyang ginawang pag-atake sa kanya, hindi naman ito pinansin ng ating bida bagkos ay tinanong niya ito kung nagawa ba niyang sabihin ang ipinapagawa niya sa kanya sa emperor, na sinang-ayunan naman ito ni Prinsipe Chen. Sa isip nito na ang rason kung bakit niya naisip na ang isang ito ay isang masamang halimaw ay dahil sa habang kinokontrol nito ang lahat ng mga eunuko at ang emperor, ay nagawa nitong baguhin ang kanilang plano sa pamamagitan ng sound telepathy sa kung ano ang dapat nitong sabihin sa harap ng kanyang ama, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaanong paraan niya nagawa ang mga bagay na iyon ng sabay-sabay. Sinabi nito sa kanyang ama na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay isang masamang organisasyon na sinusubukan na gamitin ang kanyang kapatid, ang Soul King, upang maging kanilang sunod sanudan sa palasyo, at bukod pa doon ay ang pagligtas ng ating bida sa Imperial Family sa kamay ng mga ito, kaya naman ay nakakasigurado siya na ang Emperor ay magagawang maintindihan ang sitwasyon sa paglipas ng mga araw. Masaya naman na sinabi ni Qian Yuun na hindi nito nais na maintindihan siya ng Emperor, dahil sa nagawa naman na nitong makuha ang kanyang layunin, nang bigla naman niyang sinabihan ang ating bida na kung maaari ba siyang magtanong dito, na agad naman na pinahintulutan ni Qian Yuun. Sabi nito na kung maaari ba niyang malaman ang hiniling nito sa kanilang Emperor, dahil ayon sa kanya ay nagawa na nitong makuha ang kanyang layunin, kaya naman ay ano pa ang nais niya. Masaya naman siyang sinagot nito at sinabi na sa halip na kahilingan ang kanyang gawin, ay magbibigay siya ng alok na hindi niya maaaring tanggihan. Sa araw ng pag-uusap ng mga ito, ay matapos na ipaliwanag ni Qian Yuun ang nais nito, ay sinabihan niya ang Emperor na kung tatanggihan niya ang nais niya, ay kailangan nitong ipagpatuloy ang kanilang non-aggression treaty na gaya ng dati.
Sa isip naman ng Emperor na alam niya na maaari siyang puwersahin nito upang gawin niya ang kanyang nais, ngunit ngayon ay binibigyan siya nito ng kalayaan upang tumanggi. Matapos na mabasa ang kasunduan ay agad naman na nagdesisyon ang Emperor at sinelyuhan ang kanilang napag-usapan, upang ikatuwa ng ating bida. 10 araw matapos ng naganap na insidente sa Imperial Tomb, sa Henan Province, sa himpilan ng Murem Alliance, at sa meeting room ng 17 mga master, ay gulat na gulat ang lahat at napapatanong na kung anong ginagawa ng demonic cult leader sa lugar ng palasyo, na agad naman na sinagot ng isa na hindi niya alam ang buong detalye ngunit mukhang ang Prinsipe Chen ay nakikipagtulungan sa kanya. Sabi ng Murem Alliance 4th Master, Hengsan leader na si Satae, na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay nagawang gamitin ang Soul King na panganay na anak ng Emperor upang magawang pasukin ang palasyo. Sabi naman ng Murem Alliance 2nd Master, Shaolin Temple Head na si Great Master Gakyon, na ang ibig sabihin lamang nito na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay mayroong malawak na impluensya, at maaaring mailagay ang Jiangho sa labis na kaguluhan. Dagdag naman ng Murem Alliance 6th Master, Mount Hua Sect Leader na si Pang Changwon, na hindi lamang iyon, dahil maging ang kanilang Murem Alliance ay malalagay din sa kapahamakan, at hindi nito alam kung dapat ba silang magpasalamat sa demonic cult leader kung iyon ang ikukonsidera. Galit naman na kinontra ito ng Murem Alliance 17th Master, Pang Clan Leader na si Pang Guyo, na palagi itong bilib patungkol sa demonic cult leader matapos nitong bumisita sa demonic cult, sinagot naman siya ng Mount Hua Sect leader na magagalitin ito palagi, at inasar na ito ang dahilan kung bakit siya ay respetado sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang martial artist, dahil dito ay galit naman ang 17th Master. Habang naririnig naman ng isang master ang lahat ng mga pagtatalo sa paligid, ay Nenas naman itong napahampas sa lamesa at sinabi na hindi pa siya tapos sa kanyang pagbabalita, dahil sa nakitang iyon ng Murem Alliance leader ay napasabi siya na mukhang hindi pa nito nasasabi ang kanyang punto, kaya naman ay agad na inutusan ang lahat ng Murem Alliance head, ang Righteous North Sword na si Limak na manahimik na muna sila ng sandali, kaya matapos ng katahimikan ay sinabihan naman nito si Qiansu na ipagpatuloy na nito ang kanyang sinasabi. Ang lahat ay nabigla sa kanilang narinig na ang personal na gwardya ng Emperor na si Lin Gaewa ay dating isa sa 5 great martial artist, 9 na dekada na ang nakakalipas, at patungkol din sa ito pala ay ang kilalang Maelstrom Sword Emperor, subalit ang labis nilang ikinagulat ay ang sumunod na lumabas sa bibig ni Qiansu. Sabi nito na ang Demon Cult Leader ay nagawang paslangin ang Maelstrom Sword Emperor, at ang labanan ay natapos lamang ng madali. Sa narinig na ito ng lahat ay napasabi naman ang isa na kung sa papaanong naging posible ang bagay na iyon, at kung ang sinasabi ba nito sa kanya ay ang isa sa 5 great martial artist ay nagawa lamang na matalo sa isang mahinang demonic cult leader. Nasinang-ayunan din ng isa, dahil ang Maelstrom Sword Emperor ay halos nasa mystic realm na ang ibig sabihin lamang ay kasing lakas ng kanilang Murem Alliance leader. Sabi ng isang master na ang demonic cult leader na si Qian Yuwon ay siguradong hindi kung sino na magagawang manalo sa isa sa 5 great martial artist, kaya naman ay tinanong nito si Qiansu na kung tama ba ang kanyang nasaksihan. Sinang-ayunan naman ito ng master at sinabi na nasubaybayan niya ang hindi mabilang na miyembro ng demonic cult, ngunit ang isang iyon ay ibang-iba. Na agad naman na sinagot ng isang master na siya ang kanilang pinuno kaya naman ay ibang-iba ito sa kanila. Malakas naman na sinabi ni Qiansu na ang kanyang martial arts ang kanyang tinutukoy, at malalaman niya ito kapag nakatagpo na niya ang Demon Lord, dahil ang isang iyon ay nagawa ng lagpasan ang sangkatauhan, at ang bansag na Demon God, ay ang pangalan na nababagay para sa kanya. Inalok naman siya ng isang master na magtsaa na muna ito dahil mukhang nalilito pa ito sa kaguluhan na kanyang nasaksihan, ngunit sinigawan naman ni Qiansu ito at sinabihan na kung bakit hindi nila siya paniwalaan, dahil ang demonic cult leader ay nagawang maipatagos ang atake nito sa absolute barrier ng personal guard gamit ang formless sword, bukod doon ay nagawa din niyang mapaluhod ang 300 martial master gamit lamang ang kanyang true energy.
Nang bigla naman siyang pinahinto ng Murem Alliance leader, at tinanong na kung ang sinabi ba nito ay ang Formless Sword, at kung alam ba nito ang ibig sabihin nun, na agad naman na sinang-ayunan nito, at malakas na sinabi na siya ay ang martial artist na nagawang maabot ang level ng Life and Death Realm. Hindi naman makapaniwala dito ang Murem Alliance leader sa sinabing iyon ni Qian Su, na maging ang iba ay ganun din at napasabi na inakala nila na isang kwento lamang ang patungkol doon. Napatanong naman ang isang master sa clan leader ng Mount Wasek na ang sinabi nito sa kanila na nakita niya ito kamakailan, kaya naman ay walang dahilan para magawa nitong makapagpalakas ng ganun sa maikling panahon, nang napasigaw naman si Qian Su at sinabi na mukhang ayaw nilang maniwala sa kanya. Sa isip naman ng Murem Alliance leader na ang Life and Death Realm ay ang bagay na mahirap para sa kanya na maniwala, ngunit kung tama ang sinabi nito, ay ang balanse ng kapangyarihan sa buong Jiangho ay nasa panganib. Nang bigla naman na natigilan ang lahat dahil sa pagmamadaling pagpasok ng kung sino, at sinabi nito na nakatanggap sila ng mahalagang mensahe mula sa sangay nila sa Kaifeng. At ayon dito ay ang Imperial Palace ay inanunsyo na magpapalit ito ng kanilang national religion ng Ming Empire, at ito ay ang Heavenly Demon Divine Cult, dahil dito ay nabigla naman si Li Mok. Sa lugar naman ng Great Ming Empire, Jinan Palace, ay sinasabi ng dalawang punong eunuko na sana ay ikonsidera ng kanilang emperor ang patungkol sa pagbawi ng kautusan, dahil madami pa namang ibang malalakas na relihiyon, ngunit bakit ang demonic cult pa? Sabi pa ng isa na ang mga tao sa demonic cult ay hindi kagaya kung sa paano sila mag-isip lalong-lalo na sa kanilang pinuno na si Qian Yuhun, dahil dito ay bigla naman na nagalit ang emperor, at sinabi na sinabihan na niya ang mga ito na huwag nang babanggiting muli ang kung anong nangyari sa Imperial Tomb. Dahil dito ay agad naman na humingi ito ng tawad at siya ay nakagawa ng kasalanan, ngunit agad naman siyang pinahinto ng emperor, upang agad niyang ipagpasalamat. Matapos ay tinanong naman sila nito na kung ano sa tingin nila ang kaaway ng kanilang kaaway, na agad naman na sinagot ng isang eunuko at sinabi na para sa kanya ay ang kalaban ng kanilang kaaway ay ang kanilang kakampi. Dahil dito ay sinabi ng emperor na ito mismo ang sinabi sa kanya ni Qian Yuhun, ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay ang kalaban na kailangan nilang mabura. Subalit sa isip nito ay mayroong pagkakaiba sa tanong ni Qian Yuhun at sa kanya. Ang tanong nito ay kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Nang muli naman na nagsalita ang eunuko at sinabi na ang Murem Alliance ay kalaban din ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dagdag pa doon ay ang mga ito ay maganda ang pakikitungo sa kanila. Galit naman siyang tinanong ng emperor na kung ano ang ginawa ng mga ito. Ang isa sa 17 master ng Murem Alliance ay pinanood lamang siyang pinapahiya, habang ang kanyang mga tagasunod na mas mahina kumpara sa master na iyon, ay sinubukan na isakripisyo ang kanilang mga buhay para lamang sa kanya. Sabi pa nito na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay nakakatakot na kalaban, at ang mga ito ay nais na pabagsakin ang Great Ming Empire at siya. Kaya naman ay kung ang Murem Alliance ay hindi tutulong sa kabila ng kanilang koneksyon sa isa't isa, ay ano pa ang rason para hindi nila palitan ang relihiyon ng kanilang Ming Empire. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.